Ngayong Oktubre po ay ipinagdiriwang natin yung Museums and Galleries Month. Isang selebrasyon na naglalayong mas palalimin ang ating pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura at sining ng ating bansa. Kaugnay niyan ay makakapanayam natin ngayong umaga si Ms. Tess Rayos del Sol, ang head ng Committee on Art Galleries ng NCCA, upang talakayin ang mga proyekto at aktibidad na inihanda at inilatag nila ngayong buwan. Good morning po, ma'am. Good morning. Good morning, Miss Audrey and May J. Good morning sa inyo. Mr. po, Audrey. Anyway, ma'am, bakit po mahalaga ang Museums and Galleries Month sa pagpapakilala ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa mga kabataan? Ano po yung focus ng selebrasyon for this year? Actually, taon-taon natin itong siniselebra dahil magmula noong 1991 na na-proclaim sa 798, no, ang kahalagahan nito ay para magkaroon tayo ng national consciousness. Ang mga bata at lahat ng Pilipino tungkol sa ating nakaraan, ano tayo ngayon at ano ang gusto nating gawin sa mga susunod pang panahon. Importante na sineselebra ito taon-taon kasi alam mo naman, madali tayong makalimot at marami tayong mga influences from here and there na kailangan nating ma-remind every time kung sino tayo as a Filipino. So this year, ang ating theme is honoring traditions and fostering innovations. Ma'am Tess, ano naman po yung mga projects or yung mga activities na naka-line up, no? Kasi ito ay nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga galleries po and museum, Ma'am Tess. Sobrang daming activities na available for everybody to take advantage of. Dito sa NCR, nakatapos lang namin ng National Art Fair called Manila Art. Katatapos lang din ng ating Mindanao Art, Visayas Art Fair is coming soon, and Central Luzon. Pero sa mga museums, lahat po ng museums natin ay state museums ay libre para sa lahat ng gusto magpunta. Meron pa rin tayong mga satellite shows that they can enjoy, and there are a lot of activities inside the museums. Immersive activities, AI, AR, mga games na bago para lang maengganyo silang pumasok at ma-engage. Uy, maganda yun na. Nakikiayon na rin tayo sa modernong panahon. May mga AI na rin, no? Oo naman. Kasi inevitable na yan na kailangan nating i-embrace ang technology. So, paano ba ito makakatulong sa atin to embrace more people and the young ones? So maraming din yan na ginagawa tayo. Like for example, meron tayong mga painting na kapag ginamit mo yung cellphone mo, gumagalaw siya. Meron mga ganong mga 3D. Classic. Well, Ma'am Tess, AR. Opo, Ma'am Tess, kasi nung panahon namin, para makapunta ka sa isang art museum, minsan abangan mo yung field trip eh. Yung mga kabataan po ba ngayon, yung kanilang interest sa arts, sa culture, malawak pa po ba o kailangan pa natin na talagang i-remind them na bigyan ng importansya ito? Kailangan pa rin natin, pero nakikita ko talaga dito sa National Art Fair kasi what we do, we ask the public school students to have a tour sa aming gallery sa art fair, no? Tapos ini-introduce namin sila doon sa mga artworks, give them debriefing, may natutunan ba sila. At so far, meron ako mga estudyanteng pumapasok sa mga galleries. Nakikita ko yan dito sa Taguig. So hopefully in other places, ganun din ang nangyayari. But one good thing that is happening is that we have national museums in far-flung provinces now. We have one in Cebu. We have one opening in Mindanao, and soon there will be a community museum also NM in Lake Cebu and in Sorsogon, Coronadal.
Ma'am Tess, meron din po bang mga bagong exhibits o display na dapat abangan yung publiko? May mga bago po bang makikita dyan? Marami. It's the whole month of October. So what they just need to do is follow the Facebook and websites of the National Museums. The galleries are open also for the whole month. May exhibitions pa rin na pwede nilang puntahan ng libre. Okay. Just follow National Museum, NCCA, and the National Historical Commission of the Philippines. Okay, Ma'am Tess, bilang panghuli po, no, bukod po sa mga exhibits, may mga workshop po ba? Or lecture series din na pwedeng salihan yung mga art enthusiast? Of course, aside from the visits of art exhibitions, mayroon tayong mga workshops happening sa LGU, sa Western Visayas, meron tayong mga workshop with the teachers, with the employees, with the tour guides. Ang dami eh. The list is so long that they need to drop by and go check the website. Pero ito ay para sa matutunan nila, bigyan ng pagkakataon para magkaroon ng learning pa sa kanilang community. Alright, ma'am, last na lang po message po to invite and to encourage our mga ka-RSP po na to appreciate art and culture. Go ahead, ma'am. Yes, to the viewers of Rise and Shine, maraming salamat po sa inyo for your support. Pero inaanyayahan po kayo na pumunta sa ating mga state museums, private museums, and galleries. Libre po ito for the month of October. We have a lot of activities in store for you about art making, about workshops, about history writing, about history, learning history. There's so much more. Because ang ating theme ngayon, honoring traditions and fostering innovation, so that kailangan nating malaman anong nangyari nung araw, anong nangyayari ngayon, and what is the new world giving us now, so that we can all together be conscious of what is going to happen about ourselves and our country and unify. Also. Importante na alam mo yung kasaysayan ng pinanggalingan mo, ng bansa mo. Totoo. Ang ganda nung tema, no? Pagyakap sa nakaraan at the same time, pagyakap din nung kinabukasan o sa modernong panahon. Alright, maraming salamat po, Miss Tess Rayos del Sol, sa inyong mga ibinahagi po tungkol sa Museum and Galleries Month. Malaking papel po ang inyong ginagampanan para mapalawak pa ang appreciation ng public sa ating kultura at sining. Maraming salamat, ma'am.